Kasabay nga na pagka-phase out ng RFI o Raider Fuel Injected, biglang lumabas ang natatagong hari. Hindi RS, hindi Sonic, at lalong hindi Raider. Ito po ay walang iba kundi ang V150 ng Euro Motors o mas kilala bilang B Fairman. Bakit naging hari? Yan ang alamin natin sa buuan ng video. Kagipitan at need mo na malupitan. Tindig di ba dadaig dala malakad disc brake. Viperman, Viperman, ang motor na Kung naghahanap ka ng Raider 150, kaso ang mahal. Naghahanap ka naman ng underbone na kahawigan ng Sonic o RS 150, kaso wala na sa Pilipinas. Baka ito na ang motor na hinahanap mo. Ang Beeperman ay nagkakahalaga lamang ng 73,900. Underbone 150cc ng Euro Motors. Tinaguri ang hari ng mga 2 valves. Tas kilay na naman ng mga nakarusi, flame, at yung mga Raider. Binabaliwala ito dahil nga, baliwala dahil 2 valves lang daw. Pero hindi na alam ang 2 valves ay isa sa pinaka matipid sa gasolina. Sumisiba ka na, nakakatipid ka pa. Isa din sa mga dahilan bakit pinag-uusapan itong Beeperman 150 dahil sa napakaganda nitong design. Bakit hindi naman magiging maganda? Hulmang-hulma o ginaya ito sa Honda RS 150 na meron dati, 2016 unang nailabas sa Pilipinas, na discontinue dahil sa malagatik at malagitik na tensioner, T-virus kung tawagin, nawala yun. Kaya naman naging pagkakataon ito ng Euro para ibalik sa mga Pinoy ang pagiging matakam sa RS 150 sa pamamagitan ng Beeperman. Ito pong engine na ito ay naka CDI. Kung makikita niyan, CDI po ang engine na ito. At ito po ay 150cc, 2 valves, 4-stroke, single cylinder, at isa sa magandang upgrade ngayong taon ng Beeperman ay naka fuel injected. Mas pinatipid sa gasolina, more fuel efficient, at mas pinalakas syempre pag fuel injected kaysa sa carburetor ng unang inilabas noong 2022 to 2023 ng Mitsukoshi, at nagkakahalaga lamang ito noon ng 63,800. 3,500 na down payment pwede mong iuwi kung gusto mo ng hulugan. Ganun pa rin naman ngayon, nga lang mas pina-upgrade na ngayon, ginawa ng fuel injected, kaya mahal na ngayon. Naging 73,900 na ang presyuhan. Pero tingnan mo naman yung disc brake niyan. Parang disc brake ng isang sasakyan. Napakalaki ng rotor disc. Sigurado ang stopping power mo dito. Walang makakapigil sa'yo dito. Kahit si Batman, mahihirapan. Speaking of Batman, kung makikita nyo yun sa tapalodo niya, no, mga bossing sa harapan, mala Batman yung kanyang datingan talaga, ano. Kala ko Superman ang concept. Batman pala. Pero ayaan na natin yan, ha? Huwag mong pipigain ang gusto, baka mauna ka pa sa motor sa sobrang lakas. Wala itong ABS, pero meron itong CBS o Combi Braking System. Teka lang, wala naman nakasulat na CBS, wala din sa spec sheet. Napakadali lang ng CBS. Ipreno mo magkabila, pagsabayin mo ang preno mo, ayan, combi brake na yan, combination, para sigurado yung stopping power mo, hindi ka dadaos-dos, lalo na sa mga mahilig magpreno sa harap. Ang pinakamalakas na preno lagi nasa harap. Pagka nabigla ka at hindi ka sanay sa prenuhan, maaaring dumaos-dos ka dahil sa lakingan ng rotor disc sa harap nito. Pero kung gagamit ka ng CBS na sinasabi ko sa inyo na combi brake, ikaw ang magpapagana, dalawang preno, isa sa kamay mo at sa paa mo, yung prenohan yan sa paa. Pagsabayin mo yan, diyan mo mapapagana ang combi brake. May natutunan ka na naman. At para sa mga baguhan, huwag mong kakalimutan, itong motor na ito na Beeperman ay manual transmission. 5-speed manual ito, kaya kailangan marunong ka mangambyo. 1 down, 4 up ang nito, shifting.
Kaya kung gusto mo to at gusto mo maging maangas sa kalsada, magmala Superman o mala Batman ng datingan, kailangan mag-aral ka muna kahit sa mga semi-automatic para alam mo may idea ka sa pagpapalit ng mga gearings. Ito ay naka-bulb type yung mga ilaw nito. Mula sa likod, harap, wala pong LED rito. At makikita mo, meron din siyang maliit na compartment, no, sa gilid ng baterya. So pwede kang maglagay, yun nga lang hindi advisable maglagay ng mga dito, mga papel-papel, no? Kasi may tendency baka magliyab ka, maging ghost rider ka dito. Mas mainam na wag ka na lang maglagay ng kahit diyan. Although may space siya ng konti, pero hindi siya advisable na ilagay mo diyan yung mga gamit mo dahil nga baterya po ang nakalagay diyan. So pag ganitong underbone talaga, wala po siyang underseat compartment. Design for speed ito, pero pagdating sa Pinas, syempre, design for kamote. Hindi, joke lang. Hindi, yan, nilalagyan natin ng top box yan para pagka nag long ride ka naman, may mauwi ka sa pamilya mo. Ang tank capacity naman nito o yung full tank pagka nagpagas ka, yung sa gasolina, nasa 5.5 liters. At base sa mga nakagamit ng carburetor type, mga bossing, 38 km per liter yon. Fuel injected na to ngayon. So, mas matipid. So, mag-approximately tayo mga 40 to 45 km per liter. Siyempre, fuel injected na to. Pero siyempre, lahat ng yan, depende po yan sa bigat nyo. Kung kayo sobrang taba, huwag kayong umasa na 40-45 km, baka 20 lang yan. No? Kung sobrang taba mo. Kasing taba mo si Yamashita. Depende po yan sa sa bigat at sa throttle habit kung paano ka maglaro sa gas. Kung sa nasa stoplight ka ba pumipiga ka pa, bumubomba-bomba ka pa, huwag kang umasa na makukuha mo yung magandang fuel efficiency. Umasa ka na ang ibibigay sa iyo nito magandang power at balance dahil 2 valves lang po ang makina nito. Hindi kagaya ng mga 150cc na iba na nasa 4 valves. Mabilis yun. Oo, pero malakas din sa gas. Pero ito, nakuha mo na yung tindig na kailangan mo, meron ka pang 150cc na underbone na maangas at maporma. Hindi mo kailangan magpalit dito na coolant, hindi kagaya ng mga 4 valves, napakadaming may maintenance at mas madaling uminit ang makina. Itong 2 valves na 150cc ng Viperman, hindi ka magpapalit ng coolant. Langis lang po ang papalitan mo rito. Alam nyo naman, yung mga specs na yan, mga bossing, bali wala naman sa mga Pinoy yan Ang mahalaga, makaandar yung motor, makarating from point A to point B, na dala-dala mo yung pagiging maangas at astig na datingan. Yan ang pinaka number 1. Pangalawa na lang yung speed sa mga halimbawa, matagal ka na nagmumotor, masyado ka nang maalam sa mga kalikalikot, saka na lang yan Sila yung mga nagsasabi na mabagal daw yan, mabagal ganyan. Kasi matagal na sila sa mga motor. Pero kung ikaw ay baguhan at hindi ka naman para sa speed, para sa paangasan lang ng datingan, pasok sa'yo to. Ang mura pa, 73,900. Kung ikukumpara mo sa mga ka-competitor nito sa market, nagkakalaga ng 130,000 pesos. Ang laki na matitipid mo, halos 50,000 pesos na masisave mo. Kung Viper pa na kukunin mo, ipambili mo na lang yung 50,000 mo ng mga accessories at magtabi ka para sa pag-maintenance ng motor. Yan ang matalinong pagdidesisyon sa motor. Hindi ka kailangan sabihan ng tropa mo na pangit yan. Wala yun. Hindi mo kailangan sundin ng payo ng iba. Kailangan sundin mo kung ano ang gusto mo. At kailangan meron ka ring diskarte. Lalo na sa pagme-maintenance. Dahil alam niyo naman, ang Euro isang China brand. Pag sinabing China, hindi katibayan. Pero kaya mong patibayin sa pamamagitan ng maintenance. Pwedeng humaba ang pagsasama nyo dahil marunong kang mag-maintenance. Siyempre, magiging resourceful ka. Kailangan magiging mag-search ka. Kung kailangan mo mag-DIY. Kung hindi mo kaya, punta ka sa mga mechanic, trusted na mechanic, tropahin mo. Huwag mong isnabin para siyempre, pagka ginagawa yung motor mo, ibigay niya ang pinaka 100% para sa motor mo. At alam niya yan. At pagka natuto ka, ikaw na ngayon na magbe-maintenance. Pwede mo nang pabilisin, pwede mong pabagalin. Lalo na yung ganitong motor, mga boss. Napakadali lang ng mechanics nito. Hindi ka mahihirapan madaling i-maintenance to. At kaya mong paabutin ng 10 taon mahigit. Basta matino ka,
mag-maintenance sa motor. Digital na ang panel nito. Para makita nyo, punta-punta lang kayo sa mga page ng Euro Motors. Sa mga buttons, napaka-basic lang. High and low beam, left and right signal light, busina. Syempre, may push starter din yan. Meron din tong kick starter. Pwede mo rin patayin yung mga ilaw, lalo na sa umaga. Meron din kill switch yan, mga bossing. At syempre, yung maangas na dib ng RS150. Ganito rin yan, mga bossing, ano? Para kumuha nito, punta ka lang sa mga Mitsukoshi, by order to kung gusto mo at may pan-down ka na. Kung gusto mo naman ng hulugan, 3,500 lang, pwede mo nang iuwi basta kompleto ka ng requirements. Hanggang sa muli. Adios. Sa oras ng kagipitan at need mo na malupitan, tindig di ba dadaig dala-dala malakad di